Good day, Kamaster! Welcome back our channel, Battery Master TV. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng car battery gamit ang hydrometer. So, meron tayong battery dito na Motolite Enduro. Ang size or sukat sa battery nito NE60, 38 AH, ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan na magtutubig nito kasi po ito ay ready to use. At once na ma-meet na niya ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. So, ibig sabihin, palitin na. Kasi ang lifespan ng baterya, 2 to 3 years lamang po. Ito ay battery ng ating customer. Ito ay papacharge lamang niya. So, ngayon, bago natin ito i-charge, siyempre, i-battery tester muna natin. Ito po ang battery tester, itsura. Ayan. So, ikakabit lang natin siya dito sa positive at sa negative. Ayan. As you can see, Kamaster, ayan, paibaba siya ng reading 2.38 volts. Ayan. So, paiba-iba. Ibig sabihin, lubat na lubat itong battery na ito. Halos uubusin na ang karga nito. So, tanggalin na natin yan. Ang pag-charge talaga nito, 12 hours pataas. Pero depende, i-monitor lang natin. Kasi dapat po 12.50 na ang specific gravity ng tubig. Babaklasin natin itong sticker ng battery. I-check natin yung specific gravity ng tubig, kung ano ng status. At nakakabit naman ito sa sasakyan ni Madam na Toyota Vios. May naiwan daw na nakabukas. Pinaglaruan yata ng kanyang anak. So, i-check natin itong specific gravity nito, kung ano ng status. So, alisin lang natin itong sticker. Actually, ang battery na ito ay isang taon pa lang daw na paggamit ni Madam nito. So, ayan, bukas na yan. At hydrometer. Ito po ang itsura ng hydrometer na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. Una tayo pagsukat dito sa pinakaunang butas. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 1200, which is tumapat sa kulay pula. So, ibig sabihin, recharge, discharge lamang ang tubig ng battery. Pangalawang butas, ito ay 11.75, which is tumapat sa kulay pula pa rin. So, recharge or discharge pa rin. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig ay 11.75 pa rin, which is tumapat sa kulay pula. So, recharge, discharge pa rin. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. Pang-apat na butas, ganun pa rin 11.75, which is tumapat sa kulay pula. So, recharge or discharge, wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. Lubat. Pang-limang butas, ang sukat ng tubig ay 11.75 pa rin, which is tumapat sa kulay red, kulay pula. So, recharge or discharge pa rin ang specific gravity ng battery. Wala pa rin specific gravity. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least.
Ang sukat ng tubig ay 11.50 which is tumapat sa kulay pula. So, ibig sabihin recharge or discharge pa rin. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. So, overall, ang status sa battery nito ay discharge lamang po. Nalulubat lamang siya, hindi pa siya sira. Pwede po natin i-check sa ating mga bahay lamang kung may ganito lang kayo. Hydrometer po ito, mabibili po ito sa mga auto supply. Sa mga battery shop, meron din. Pero dito sa amin, wala po, hindi po kami nagbibinta ng ganito. Sa online shop, Lazada, Shopee, meron, marami po ito. Nasa ano po ito, nasa 200 something lang. Pag meron kayong ganito, pwede nyo na po i-check ang inyong baterya. Kayo na mismo mag-check. At bibili rin kayo ng ganito, battery tester. Mura lang po ito, nasa 100 lang po ito. Actually, sa Shopee ko lang ito nabili. So, yan lang po ang kailangan natin sa pag-check. Na tayo mismo pwede pala mag-check ng ating mga battery. Okay? So, ganun lang po kasimple ang pag-check ng car battery. Kung paano natin malalaman na lubat lang pala, hindi pala sira ang ating battery. Okay? So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala. Kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!